Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa pangunahing tauhan na nagngangalang Lena, isang magandang babaeng nasa edad 30, na pag-alaman na isa siyang doktor na masasabing matagumpay ang karera, at may asawa siyang nagngangalang Sergey. Noong una ay maayos naman ang pagsasama nila, ngunit nitong mga nakaraang araw ay naghihinala si Lena na niloloko siya ng kanyang asawa, lalo itong pinagtibay ng hindi pagbibigay ni Sergey ng sapat na pagmamahal sa asawa. At ang mas malala pa, nahuli ni Lena na may mensahe mula sa ibang babae na pumasok sa cellphone ng kanyang asawa. Kinaumagahan, si Sergey na nagtatrabaho bilang aktor sa isang teatro ay naghanda na upang pumasok sa trabaho. Bilang isang mabuting asawa, inalok siya ni Lena na ihatid, ngunit tumanggi si Sergey at nagdahilan na gusto niyang maglakad na lamang. Mula sa bintana ng kanilang bahay, nakita ni Lena na may ibang taong sumando sa kanyang asawa gamit ang isang kotse. Sa madaling salita, makikitang nasa trabaho na si Lena at suot ang kanyang napakalinis na doctor's gown. Doon ay lubos na iginagalang si Lena ng kanyang mga kasamahan dahil sa napakahusay niyang pag-aalaga sa mga pasyente. Pagkaraan ay makikita ang isang pasyenteng nagngangalang Nikki na kumukonsulta kay Lena, ngunit halatang hindi nakatuon si Lena sa pag-aalaga kay Nikki dahil ang isip niya ay nasa kanyang asawa pa rin na sa tingin niya ay niloloko siya. Dahil hindi siya makapag-focus, nagdesisyon siyang pumunta sa isang bar upang ilabas ang kanyang sama ng loob. Nang tawagan siya ng kanyang asawa, nagsinungaling si Lena at sinabi niyang ooperahan niya ang kanyang pasyente at malamang na hindi siya makakauwi. Ngunit ang sagot ni Sergey ay lalo lamang nagpasama ng loob ni Lena, na para bang hindi man lang siya nag-aalala sa kanya. Dahil dito, lalo pang nakumbinsi si Lena na niloloko siya ng kanyang asawa, at kahit masaya ang paligid sa bar ay hindi nito kayang baguhin ang malungkot na mood ni Lena. Sa madaling salita, makikita si Lena na masayang nakikipag-usap sa isang lalaking mukhang mas bata sa kanya. Matapos ang maikling pag-uusap, nagdesisyon silang pumunta sa isang matutuluyan, ngunit pagsapit ng tanghali, walang sapat na pera ang binata para bayaran ang matutuluyan, kaya nakihati na lamang si Lena sa bayad, lalo pang nadagdagan ang pagkadismaya ni Lena nang hindi makapagtagal ang binata habang umaakyat sa kanyang bagong bundok. Isang gabi, makikitang dumalo si Lena sa palabas sa teatro ng kanyang asawa. Doon ay nakita ni Lena si Sergey na naglalambingan kasama ang kanyang kapareha sa palabas na nagngangalang Katya. Kahit bahagi lamang yun ng pag-arte, kitang-kita ang matinding selos at inis ni Lena. Agad pa niyang hinarap si Katya bilang babaeng sa tingin niya ay matagal nang gumugulo sa kanilang pagsasama. Pagkatapos ng palabas, nagpaalam si Katya upang umuwi. Inalok siya ni Lena na ihatid upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit si Sergey na nasa loob din ng kotse ay ilang beses na inililihis ang kanilang usapan, na lalo namang ikinainis ni Lena habang nasa biyahe. Kinabukasan, dahil mausisa pa rin si Lena tungkol sa kanyang asawa, sinundan niya ang kilos nito. Doon ay nakita ni Lena sina Sergey at Katya na magkasamang naglalakad, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya napansin ang daan habang minamaneho ang kanyang kotse, kaya sa isang iglap ay nabangga niya ang isa pang kotse na dumadaan sa kanyang harapan. At sa huli, napilitan si Lena na bayaran ang pinsala sa kotseng nabangga niya sa isang tolyer. Habang nasa tolyer, nagdesisyon si Lena na umuwi ng naglalakad. Biglang may isang kotse na sumunod kay Lena, pagkatapos ay inalok siya ng lalaking nasa loob ng kotse na ihatid. At sa madaling salita, sa halip na ihatid siya pauwi, umakyat sila sa bundok habang nasa loob ng kotse. Ngunit pagsapit ng tanghali, nahuli sila ng mga pulis na noon ay nagpapatrolya at ang mas malala pa, agad na tumakas ang lalaki at iniwan si Lena ng mag-isa. Sa madaling salita, naramdaman din ni Sergey na may problema sa kanilang pagsasama. Nagdesisyon siyang yayain si Lena na magbakasyon sa isang napakatahimik na lugar. Sinabi ni Sergey na nagbakasyon siya ng ilang araw at gusto niyang gugulin ng oras kasama si Lena. Ngunit si Lena na galit pa rin ay inisip na hindi sapat ang malasakit ng kanyang asawa at sinabi lamang na susubukan niyang maglaan ng oras. Sa kabilang banda, nagsimula ring maghinala si Sergey sa tugon ni Lena. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Lena, humanga ang kanyang mga kasamahan at pasyente sa kanyang kakayahang ayusin ang posisyon ng sanggol sa sinapupunan. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Lena sa isang pagkakataon. Ang asawa pala ng isa sa kanyang mga pasyente ay ang lalaking nang iwan sa kanya nang mahuli sila ng mga pulis noong nakaraan, na nagngangalang Vadim. Nakonsensya si Vadim at palihim na pumasok sa silid ni Lena upang humingi ng tawad dahil iniwan niya itong mag-isa na humarap sa mga pulis. Inaya pa niya si Lena na muli silang umakyat sa bundok. Ngunit dahil nasusuklam na si Lena sa duwag na lalaking yun, mariin niya itong tinanggihan at pinaalis sa kanyang silid. Dahil naghihinala pa rin si Lena sa kanyang asawa,
Sinubukan niyang yayain ang kanyang katrabaho upang alamin kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa sa bahay ni Katya. Dahil nang tawagan niya si Sergey, sinabi nitong tinutulungan niya si Katya na maglipat ng mga gamit, ngunit hindi basta-basta naniwala si Lena. Sa madaling salita, pagdating niya sa bahay ni Katya, nakita niya si Sergey na nagbubuhat ng aparador kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan at kasama rin si Katya, nahihiya dahil mali ang kanyang hinala, at sa pagkakataong ito ay kailangan niyang paniwalaan si Sergey. Agad na nagdesisyon si Lena na umuwi. Nang gabing yun, nagkwentuhan sina Lena at ang kanyang katrabaho tungkol sa problema sa kanyang pagsasama. Ang punto ay lahat ng pagsasama ay dumadaan sa pagsubok, ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano natin ito haharapin. Dahil sa payo ng kanyang kaibigan, nagsimulang mapagtanto ni Lena na matagal na pala siyang naghihinala kay Sergey. Sa huli, tinanggap ni Lena ang alok ni Sergey na magbakasyon sa beach. Habang nasa biyahe, ilang beses tumunog ang cellphone ni Lena dahil may mga natatanggap na mensahe. Nang makita yun ni Lena, dali-dali niyang pinatay ang screen ng kanyang cellphone nang makita niyang nagpadala si Vadim ng litrato niya nang walang damit. Kahit may kaunti pa rin siyang hinala kay Sergey, naglakas loob si Lena na direktang tanungin ang kanyang asawa tungkol sa pagtataksil nito kay Katya. Dahil ang totoo, hindi kailanman niloko ni Sergey si Lena. Nang marinig yun, labis na nagulat si Sergey. Mahal na mahal niya talaga si Lena, ngunit sa ngayon, marami lamang talaga siyang problema sa kanyang trabaho. Sa madaling salita, nagsimulang maging maayos muli ang relasyon ni Lena at Sergey. Ngayon, ang tunay na problema ay napunta naman kay Lena. Nagsimula ito nang makakita si Sergey ng isang sulat mula sa korte para kay Lena. Ngunit sinabi lamang ni Lena na iyon ay isang tiket mula sa mga pulis dahil nabangga niya ang kotse ng ibang tao ilang araw na ang nakalipas. Isang gabi, umuwi si Lena na lasing. Sinabi niya kay Sergey na pagkatapos ng trabaho ay dumaan siya sa isang bar upang uminom. Ngunit sinabi ni Sergey na tinawagan niya ang ospital kung saan nagtatrabaho si Lena at nalaman niyang hindi pala pumasok si Lena sa trabaho. Isang araw, lalo nang hindi komportable si Lena dahil patuloy na nagpapadala si Vadim ng mga larawan ng kanyang mga bundok sa kanya. Dahil dito, agad na binablock ni Lena si Vadim. Isang umaga, muli nang ginawa ni Lena ang kanyang karaniwang trabaho bilang doktor. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa receptionist na ilang pasyente ni Lena ang nagkansela ng kanilang mga appointment, ngunit mayroon pa ring isang pasyenteng naghihintay sa kanya. At yun pala ay si Nikki. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang pakay, hindi upang kumonsulta, kundi upang harapin si Lena dahil nalaman na niya ang lahat ng ginawa ni Lena kasama ang kanyang asawang si Vadim sa likod niya. Dahil sa galit, ipinakalat ni Nikki ang iskandalo sa social media at dahil doon, maraming pasyente ni Lena ang nagkansela ng kanilang mga appointment. Biglang nadagdagan ang mga problemang kinakaharap ni Lena nang si Sergey na lasing ay nagsabi na alam na niyang may kalandian si Lena sa ibang lalaki, mabuti na lamang at hindi marahas na asawa si Sergey. Nang magkamali ang kanyang asawa, humingi pa rin siya ng paliwanag kay Lena habang nakaupo. Gusto ni Sergey na ipaliwanag ni Lena ng detalyado ang lahat ng ginawa niya kasama ang ibang lalaki, ngunit umiiyak lamang si Lena at inamin na nahihiya siyang ipaliwanag ang lahat. Dahil hindi na umuusad ang kanilang pag-uusap, sa huli ay pinagsabihan ni Sergey si Lena na umalis sa bahay. Ginugol ni Lena ang gabi sa kanyang silid pagsusuri. Dahil makaapekto ang kanyang ginawa sa maraming tao, nagbitiw si Lena sa kanyang trabaho. Ayaw ni Lena na magkaroon ng masamang reputasyon ang kanyang pinagtatrabahuhan dahil nahuli siyang nakikipagtalik sa asawa ng kanyang pasyente. Hindi nagtagal, biglang dumating si Sergey at humingi ng oras kay Lena upang makausap siya. Sa isang beach, makikitang nagbabakasyon ng mag-asawa at ipinapakita sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Doon na inaantig si Lena sa laki ng puso ni Sergey na handang patawarin ang kanyang pagkakamali. Habang nasa biyahe pa uwi, iminungkahi ni Sergey na lumipat na lamang sila sa ibang lungsod. Ngunit tumanggi si Lena. Sinabi ni Sergey na maaari niyang gamitin ang apelyido ng pamilya ni Sergey upang magbukas ng ibang klinika. Ngunit biglang naging mainit muli ang sitwasyon nang muling banggitin ni Sergey ang relasyon ni Lena sa ibang lalaki. Ngunit tila hindi maintindihan ni Lena kung bakit muli itong binabanggit ni Sergey. Gayong kakabati lamang nila, at natapos ang pelikula.